Pinag-iingat po ng otoridad ang publiko sa mga nananamantala ngayong magpapasko. Gaya po sa Divisoria kung saan tinangay ng nagpanggap na customer ang cellphone ng may-ari ng isang tindahan. At sa Pasig naman, may nabiktima pa ng akyat bahay. Saksi, si June Veneracion. Madaling araw ng December 16, tila may ibang pakay ang lalaking ito sa Pasig City. Sa CCTV ng isang residential building sa Barangay Santa Lucia, kita ang pagdaan niya sa tapat ng gusali. Sa isa pang anggulo, makikita na dahan-dahan siyang umakyat. Nang makarating sa second floor, nag-ikot siya, dala ang bag niya at sinilip ang mga kwarto. Ang kwartong screen door lang ang nakalak ang kanyang pinasok. Maya-maya lang, lumabas din siya sa kwarto at tila may inaayos sa kanyang bag. At bumaba sa lugar kung saan din siya umakyat. Kinaumagahan, nagulat na lang ang residenteng si Ayes Kevin na nasa hallway na ang kanyang wallet at wala na itong laman. Hindi ko in-expect na may nakapasok na palang iba sa loob ng kwarto ko. Nabalitaan rin po na may dalang kutsilyo yung magnanakaw. Bukod sa laman ng kanyang wallet, tinangay din ang iba pa niyang gamit. Noong 2019, napasok din daw na akyat bahay ang kanyang kwarto kaya sila nagpakabit ng CCTV. Ang husga ko nga po, baka same person lang din po yung nagkuha noon sa ngayon kasi kabisado niya na po yung bahay. Isa namang lalaki sa Divisoria, Maynila ang pumasok sa tindahan na tila naghahanap ng mabibili. Pero paglayo ng babaeng naka-blue na may-ari ng tindahan, mabilis na tinangay ng lalaki ang cellphone ng biktima. Nalingat si ma'am kasi nga may baby niya umiyak yung cellphone. Nalimutan rin sa isip niya na kung saan niya nailapag kasi sobrang busy talaga. Sa ulat ng Manila Police District, mahigit 3 milyon ang naitalang bumisita sa Divisoria mula December 15. Mahigit 1,200 MPD personnel para ilatag natin. Maging mapagmatsyag tayo dun sa ating paligid at sa mga taong nakakasalamuha natin. Nakatutok naman ng PNP sa mga insidente gaya ng akyat bahay na laganap tuwing mag-holiday. Simula December 15 pa naka-heightened alert ang PNP kahit walang banta sa pambansang seguridad. Sa ngayon, nasa 37,000 ang mga pulis na ang nakadeploy. At kung kinakailangan, ay posible pa raw madagdagan yan para matiyak ang maayos at ligtas na Pasko at bagong taon. Bilang bahagi po ng ating security deployment ay maglalagay po tayo ng mga pulis. Katuwang po nila yung ating mga barangay officials para bantayan po yung mga bahay at mga establishmento. Panawagan ng PNP sa publiko, magdoble ingat. Iwasan po natin yung mga tinatawag po nating mga at the moment post po dahil parang in-announce nyo na rin po sa mga kawatan na kayo po ay wala doon sa inyong lugar. Para sa GMA Integrated News, ako si June Veneracion, ang inyong saksi. Matinay traffic pa rin ang sinusuong ng mga Christmas shopper na naghahabol sa pagbili ng regalo at pang Noche Buena sa mga mall. Saksi live, si EJ Gomez. EJ? Pia, ilang oras nga bago ang bisperas ng Pasko ngayong taon, nananatiling dagsa ang mga bumibisita sa mga mall na mga kababayan nating nagla-last minute Christmas shopping. Dito nga sa isang mall sa Quezon City ay marami labas-masok doon sa mall at ilan ang mga nakausap natin sa kanila at sinabi nila na sinagad daw nila ang oras nila ngayong gabi para sa mga paghahandang kanilang gagawin sa Noche Buena bukas. Pasado alas 8 ng gabi, may kabigatan pa rin ang daloy ng trapiko sa kahabaan ng EDSA sa may kanto ng North Avenue. Marami pa rin kasi ang pamall para mag-last minute shopping. May namili raw ng mga damit at sapatos pamasko. May bumili ng mga ipangreregalo, tulad na lang ng pamilya ni Christy na bumiyahe para mula sa Tondo, Maynila. Sobrang dami po ng tao sa loob ng mall. Dahil po last na po ngayon ng pamimili po ng pamasko ng mga bata. Namili po kami ng pamasko ng mga dalawa kong anak, sapatos, damit, tsaka damit po namin mag-asawa. Meron din namang kinumpleto ang mga kakailanganin para sa mga iyahanda sa Noche Buena bukas. Gaya na lang ni Kimbert na ilang oras din daw nasa mall para mag-grocery. Mostly mga panghanda po para bukas. Usually mga menu for kare-kare, salad, ay yung mga usual na handa po kasi namin. Dami pong tao, napakahaba po ng pila. Parang hindi siya yung normal na time, yung haba po ng oras sa pamimili po. Kagaya ng mga usual na araw po. Ngayon nga raw na pauwi na siya, pahirapan daw ang pag-book ng masasakyan. Sa ngayon ay naghintay po kami ng motor.
And matagal din po yung waiting time. Wala po nag-a-accept. Pia, at sa ating po mga kapuso, no, ang nakikita po ninyo dito po sa aking likuran ay ang traffic dito sa kahabaan ng EDSA dito po sa Maya North Avenue. Kapag diniretso po ninyo yan po ay patungo ng Balintawak, Monumento hanggang sa North Luzon Expressway. At pasado alas 10 po ng gabi mga kapuso, no, nananatiling may kabigatan ang daloy ng mga sasakyan. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, ang inyong saksi. Sugatan ng therapist ng isang spa matapos ang barilin ng malapitan sa Santa Rosa, Laguna. At sa kuha ng CCTV, makitang kasama ng biktima ang kanyang nobya habang naglalakad sa barangay Balibago. Nakabuntot sa kanila ang isang lalaking naka-hoodie at face mask. Maya-maya, naglabas ng baril ang suspect, saka malapitang pinaputokan ng baril ang biktima. Isinugod siya sa ospital at mabilis na tumakbo ang suspect patungo sa motorsiklo minamaneho ng kanyang kasama. Nakatakas ang dalawa na patuloy pang pinaghahanap. Nabisto sa isang bodega sa Bulacan ang mga iligal na paputok na ibinebenta online. May babala tungkol dyan ang mga pulis. Saksi si Emil Sumangil. Ito ang bodega sa Santa Maria, Bulacan na ni-raid ng PNP CIDG. Ang laman, iba't ibang klase ng mga paputok na ipinagbabawal ibenta sa merkado. Wala po siyang lisensya or any permit from the government agencies concerned po. So wala po siyang maipakitang dokumento sa atin. Natumbok ng mga otoridad ang bodegang ito makaraang makabili ang mga pulis ng ilang illegal na paputok online na ang pinanggagalingan ang bodegang ito. Nakatago po siya sa isang lugar. Marami pa pong pasikot-sikot and napakataas po ng pader. Humigit kumulang 200,000 pesos na halaga ng illegal na paputok ang nasamsam sa raid. Malalakas po. Pag nasabugan po tayo, delikado po. Lalo na kung ito ay papunta sa tao, sa bahay. Bukod sa plapla, may mga kakaibang pangalan ng paputok dito na delikado umano. Eto, Colonel, ano ho ito? Tuna po yan. Tuna? Opo. Tawag po dito ay tuna. Punong-puno rin ho ng pulbura ito. Opo. Malakas po ito, sumasabog talaga, sir. Lalo na raw ito. Ito po ay Goodbye Philippines, sir. Paputok? Sumasabog po ito. Ibig sabihin, puno ng pulbura ho yan. Yes, sir. Punong-puno po ito. Halos yung laki na ho ng pitchil eh. Yes, pitchil ng tubig. Ang laki. Gaano ho kaya kalakas yan? Ano ho? Yung piligrong dulot niyan. Yun ang pinag-uusapan. Yes, sir. Ang laki ho. Tumangyang suspect na magbigay ng panig. Paalala ng pulisya, huwag na sa online bumili para matiyak din ang quality at hindi na madisgrasya pa. Meron po tayong mga bentahan, no, dyan sa May Bukawe. Marami po dyan na regulated po yan at lisensyado po ang mga nagtitinda po dyan. And meron po silang mga permit and license, no, galing sa gobyerno. Wala pa nga ang Pasko at Bagong Taon pero ang Department of Health meron ng mga naitalang nasugatan dahil sa paputok. Nasa 17 na yan as of December 23. Nagbabala rin ang PNP sa mga magbebenta ng illegal na paputok sa mga tindahan. Posibleng magresulta po ng pagkakansela po ng kanilang mga permit at syempre yung pagkakakumpiska po ng kanilang mga paputok. Tuloy-tuloy po yung ating cyber patrolling at syempre yung ating mga random inspection doon sa mga physical stores na nagbebenta po ng mga paputok. Dapat po ay meron po yan mga PS marks. Ibig sabihin dumaan po yan sa quality check ng DTI. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, ang inyong saksi! Pinalaya si Pandi Bulacan Mayor Enrico Roque matapos ibasura ng korte ang arrest warrant laban sa kanya. Sa desisyon ng Caloocan RTC Branch 121, sinabi nitong hindi binigyan ng pagkakataon ang kampo ng mga akusado na marinig ang kanilang panig. Pinagbigyan din ng korte ang hiling ni Roque na ibalik sa prosekusyon ang imbestigasyon sa kasong rape na inihain noong 2019. Miyerkules, nang arestuhin si Roque at 2 iba pa. At dahil sa 2 counts of rape, bagay na itinanggi ng alkalde at sinabing gawa-gawa lang umano ang akusasyon laban sa kanya. Inilabas ng Octa Research ang resulta ng ginawa nilang Senatorial Preference Survey para sa huling quarter ng 2024. Ating saksihan. Base sa survey ng Octa Research na isinagawa noong November 10 hanggang 16, kasama sa mga may statistical chance na pumasok sa top 12 sa pagkasenador, sina Congressman Erwin Tulfo, mamamahayag na si Ben Tulfo, dating Senador Tito Soto, sina Senador Bongo,
Bong Revilla Jr. at Pia Cayetano, dating Senador Ping Lacson, Senadora Amy Marcos, dating Senador Manny Pacquiao, mga senador na sina Lito Lapid at Francis Tolentino, dating DILG Secretary Benhar Abalos, Makati Mayor Abby Binay, Congresswoman Camille Villar, TV host Willie Revillame, dating Senador Gringo Onasan, Senador Bato de la Rosa, at dating Senador Francis Pangilinan. 42 pangalan ang kabilang sa listahan, kasama ang ilang kasalukuyan at dating mambabatas at LGU officials, pati mga dating miyembro ng gabinete, dating sundalo at ilan pang personalidad. 1,200 Pilipinong edad 18 pataas ang lumahok sa survey at may margin of error na ±3%. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.